sama-sama tayong magiging karakli. Doble disgrasya ang inabot na isang rider sa Congressional Avenue sa Quezon City. Sumalpok ang rider sa jeep at nang matumba, nagulungan pa ang rider ng ibang motorsiklo. Saksi, si Rafi Tima. Pasado alas 8 kagabi, binabagtas ng isang rider ang kahabaan ng Congressional Avenue sa Quezon City nang biglang sumalpok ang nasa harapan niyang rider sa jeep na nakatigil sa gilid ng daan. Sa lakas ng impact, tumalsik ang helmet ng rider at saka siya tumilapon hanggang sa magulungan siya ng isa pang motorsiklo. Ayon sa nakahuli cam na rider na si Jover Canding, nagtaka siya na tila hindi nagminor ang rider kahit na may jeep na tumabi para magbaba ng pasahero. Hindi ka ba akalain sa kaliwa ko may mabilis? Ayun, nasagasaan po siya. Nagulungan siya ng motor din po. Kita rin sa video na tumabi ang nakasagasang motorsiklo pero kalaunay umalis din. Nakita ko pa siya, nakatingin pa siya eh. Siguro balak din naman niya talagang tumulong. Napansin ko lang po, siguro yung nangingisay na yung rider na naaksidente. Maya-maya lang dumiretso na po siya. Tinulungan ng mga nakasasing rider at pasahero ng jeep ang biktima. Sir, wag ka man nagagalaw. Hello? Habang naghihintay ng rescue, unti-unting nagkamali ang biktima pero pinigilan siyang gumalaw ng mga kapwa rider. Kinuha rin ni Kahanding ang nahulog na cellphone ng biktima at tinawagan ang huli nitong ka-message. Hello? Kaano-ano niyo po siya? Na-aksidente po. Ayon sa QCPD Traffic Sector 6, nagtungo ang kapatid ng rider sa kanilang opisina para kumuha ng police report. Maayos na raw ang lagay ng biktima na isinugod sa ospital. Wala namang balak magsampa ng reklamo ang mga kaanak ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Nagbabala ang Department of Health na posible magka-dengue outbreak sa gitna ng pagtaas ng kaso nito. Mula Enero hanggang ika-15 na Marso, mahigit 76,000 kaso ng dengue ang naitala. Saksi, si Jamie Santos. 10 taong gulang lang si Clyde nang i-confine sa intensive care unit ng ospital dahil sa dengue. Sa tindi ng tama ng dengue sa kanya, nagsusuka po ako ng dugo nun. Tapos yung sobrang init ko po, hindi po makatayo ng maayos. 2 linggo raw siya sa ospital. Yung pag-inject po ng mga sa akin, ng panturok po para sa ko po, nilalagay po sa dugo. Tsaka yung pagkuha ng dugo ko po. Opo, masakit po. Pananakit naman ng kalamnan, mataas na lagnat at panlalata ang naramdaman ni Ralph ng tamaan ng dengue noong 2018. Inabot pa raw ng halos 1 linggo bago siya nagpatingin sa ospital at ma-confine ng 2 linggo. Sabi nga ng doktor na may dengue na ako. Tapos sobrang baba na ng dugo ko at kailangan ng salinan kasi nga nangihina na ako sobra eh. Gaano ka katagal na confined sa ospital nung nagka-dengue ka? Siguro po tumagal din ng 2 weeks kasi nga sobrang baba na ng dugo ko and then nanghina yung katawan ko, sobra akong namayat. Si Blue Niebla naman, mabilis ang progreso ng dengue nang tumama noong July 2022. Matapos sumakit ang ulo, magkaroon ng mataas na lagnat at sumakit ang tiyan, pagkalipas lang ng halos 24 oras, nakitaan na agad ng rashes. Na-confine rin dahil sa dehydration at mababang platelet. Ayon sa Department of Health o DOH, iba-iba ang nakikitang sintomas sa mga tinatamaan ng dengue ngayon. Ang iba nga, wala raw pinapakitang sintomas. Payo ng DOH, agad magpakonsulta sa doktor o magpunta sa ospital. Pangamba nga ng DOH ngayong taon, posible raw tayong maharap sa outbreak kung patuloy ang pagtaas ng kaso ng dengue. Every 3 to 5 years kasi nagkakaroon tayo ng outbreak ng dengue. Ang outbreak nating huli, 2019. So, naghihintay tayo ng malaking outbreak. So, ito yung taon na yun na most likely, no? Umiikot kasi yung mga variant. Tapos, meron din tayong climate change. Di ba, nag-uulan nitong January, February. Opo. So, dumami yung lamok. Tapos, mainit. Gustong-gusto ng lamok. Calabarzon umano ang nakitaan ng mataas na kaso. Kasunod ang NCR at Central Luzon. Nitong Pebrero, inilunsad ng DOH ang nationwide campaign para mapigilan at makontrol ang pagkalat ng mga lamok na may dalang dengue. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Taxi at motorsiklo ang nagkagit-gita naman sa Talisay City sa Cebu at nauwi po yan sa suntukan. Saksi, si Femari Dumabok ng GMA Regional TV.
Bigla na lang sinuntok ng lalaking nakapula ang lalaking nakaasul habang nakatalikod sa Talisay City, Cebu. Hanggang sa nauwi ito sa sapakan at kumprontasyon. Inawat naman sila ng mga traffic enforcer. Ayon sa pulisya, pakaliwa sana sa isang iskinita ang rider na nakaasul nang gitgitin ang manosya ng taksing minamaniho ng nakapula. Sinadya pa umano ng taxi driver na tamaan ang gulong ng nakamotorsiklo at nag-dirty finger pa sa kanya. Itinanggi naman ito ng taxi driver. Sabi ng pulisya, nagkaariglo rin ang magkabilang panig na pareho raw aminadong nadala lang sa init ng ulo. Paalala ng mga otoridad. Magbaon gyud ka o grabe nga pasensya, especially that we don't know pod kung unsa pod ang unsa po'y gi problema sa ato ang kanang laing tao or kontra or laing nga motorista. Both parties are amicably settled. Nahimasmasan na sila after that road rage. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Sugatan ng 2 mangingisda matapos umanong atakihin ng buwaya sa barangay Buwan sa Panglima, Sugala at Tawi-Tawi. Si 60 anyos ang isa sa kanila na nakaligtas matapos daw niyang hampasin ng kahoy ang ulo ng buwaya. Isang lalaki rin ang inatake kahapon, nilapatan siya ng paunang Lunas saka dinala sa ospital. Ayon sa MDR-RMO, pinamumugaran ng buwaya ang barangay at 5 pang barangay sa bayan. 4 na raw ang naitalang namatay sa bayan ng Panglima, Sugala dahil sa pag-atake ng buwaya simula January 1. Patay isang rider matapos masalpok ng kotse sa Las Piñas. Ang rider hinablot umano ang cellphone ng driver ng kotse kaya nauwi ito sa habulan. Saksi, si Oscar Oida. Kita sa kuha ng CCTV na ito ang pagharurot ng isang motorsiklo na sinundan ng humaharurot ding kotse. Maya-maya, bumangga na ang kotse sa motorsiklo. Naghahabulan pala ang 2 sasakyan. Nangyari ito alas 4:30 na madaling araw nitong Lunes sa barangay Zabote, Las Piñas City. Ayon sa pulisya, sa gitna ng habulan. Biglang huminto ang biktima kaya nabundol ng suspek ang likurang bahagi ng motorsiklo na sanhin ang pagkatilapon ng biktima sa bangketa. Kwento ng isang saksi, nakita niya ang paghablot ng rider sa cellphone ng driver ng kotse. Kaya tingin niya, sinadya ng driver banggain ang rider. Binigalad po ako papunta po dito na bigla pong inablutan po ng cellphone po yung nakakotse ng nakamotor po. Ito rin daw ang ikinatwiran ng driver ng kotse ayon sa isa pang saksi. Nakita ko, nakandusay na lang po yung binunggo. Sabi po ng may-ari nung nakabunggo, nung kotse, is inablutan daw po siya ng cellphone, kaya po niya hinabol at binunggo para makuha yung cellphone. Pinakita din po niya sa mga kasamahan, sa mga taong nandito noon na cellphone po niya talaga yung kinuha nung binunggo niya. Sinubukan pa raw isugod sa ospital ang rider, pero pumanaw rin siya kalaunan. Si biktima meron siyang RA 9165, saka meron siyang kasong robbery at meron din siyang kasong 1602. Agad namang sumuko sa mga otoridad ang driver ng kotse. Na-inquest na siya para sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Nung in-inquest po natin siya, nag-affidavit of desistance yung kamag-anak ni biktima. Kaya nagbigay ng release order ang ating city prosecutor. Nakaburol lang namatay na rider. Sinubukan namin hinga ng pahayag ang kanyang pamilya pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida ng inyong saksi. Lalo pang tumataas ang death toll kasunod ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Sa gitna po ito ng patuloy na paghahanap sa mga natrap sa mga bahay at gusali. Kuha po yan sa Sky Villa Condominium sa Mandalay ilang sandali bago ito tuluyang gumuho. Isa po yan sa mga gusaling pinakanapuruhan ng pagdinig noong Biyernes. Sa naturang condominium nakatira ang 4 na Pilipinong 5 araw nang nawawala. Pati po mga ospital sinusuyod ng Philippine Embassy sakaling doon dinala ang 4 na Pilipinong nawawala kasunod ng lindol. Umaasa po silang makakaligtas ng mga Pinoy lalo't may natatagpuan pa ring buhay sa guho. Saksi si JP Soriano. Bagamat hinang-hina, may malay ang lalaking ito
nang mahugot mula sa Gumuhong Hotel sa Naypyidaw, Myanmar. Mahigit 100 oras na mula nang matrap ang lalaki, kasunod ng magnitude 7.7 na lindol noong Biyernes. Ang 63 taong gulang na babaeng ito nasagip 71 oras matapos ang lindol. Ayon sa state media ng Myanmar, halos 2,900 na ang patay at mahigit 4,000 ang sugatan. The needs are massive and they're rising by the hour. The window for life-saving response is closing. Hindi pa rin nahahanap ang 4 na Pinoy na pinangangambahang natrap sa Sky Villa Condominium sa Mandalay. Gayunman, hindi sa Mandalay kundi sa Naypyidaw na assign ang 89 na Pilipinong tutulong sa rescue. It's not the contingent which will decide where they will be working. It's the host government. Pero ipinarating na sa mga rescue team sa Mandalay ang mga impormasyon tungkol sa 4 na Pilipinong guro na galing sa kanilang mga kaanak. Identifying marks on the bodies to help our team on the ground verify and inassure din po ng team natin sa Mandalay that they are doing everything possible. Handa ring tumulong ang 11 Pilipinong nakaligtas mula sa Gumuhong Gusali na nakausap ng Philippine Embassy roon. Ang mga tauhan naman ng embahada, sinusuyod ang mga ospital na pinagdalhan sa mga iniligtas. Gayon din ang mga lugar na pinagdalhan sa mga bangkay. We hope that wala pa yung mga bangkay ng ating 4 na kababayan or that they're still alive. Hindi naman anya imposible, lalo't sa kasaysayan maraming ganito, tulad ng mga nailigtas sa mga pagguho sa Baguio City noong 1990 Luzon Quake. But the good news there is in the Pines Hotel, after 2 weeks, may nakita pa from the rubble. So we're hoping and praying the same thing happens. At noong 2005 earthquake sa Pakistan, isang babae ang nasagip sa guho, 2 buwan matapos ang lindol. Sa Mandalay, ika-5 gabi nang nagka-camp out ang ilang residente sa takot sa mga aftershock. Mahaba rin ang pila ng ilang residente para sa pagkain. There are entire communities that were without water, food, shelter, medicines and money. Electricity supplies are still down in many places and phone communication is patchy at best. And added to this, the destruction of hospitals and a lack of clean water. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Nahuli kamang magkahiwalay na insidente ng pagnanakaw sa Pangasinan at Iloilo City. Sa Pangasinan, mahigit 2 milyong pisong halaga ng gadget at cash ang natangay. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Alas 3:30 ng madaling araw nitong Sabado, nang mahulikam ang mga lalaking yan sa loob ng isang cellphone shop sa Tayug, Pangasinan. Ang isa sa mga lalaki, naka-helmet pa at tila sinusubukan buksan ang vault. Pero dahil bigo nila itong mabuksan, tinangay nila ang buong vault. Lahat ng gamit namin, bolt, wala sir. Halos lahat ng unit, nagulat ako sir na may lumabas sa CCTV na may kumuha sa bolt po namin. Ang vault na tinangay, naglalaman ng 68 unit ng mamahaling cellphone at iba pang gadget na may kabuuang halaga na 2.5 million pesos. Naroon din sa vault ang kinita ng shop na 200,000 pisong cash. Ayon sa pulisya, gumamit ng bolt cutter ang mga suspect para makapasok sa shop. Patuloy po tayo na kumukuha ng mga CCTV footage dito sa vicinity nitong pinangyarihan at i-coordinate na lang po tayo sa LGU ng Tayog nang sa ganun ma-review po namin lahat. Nagbigay naman ng pabuya ang may-ari ng shop para sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga suspect. Akyat bahay naman ang nahuli kam sa Iloilo City. Noong una, nakablo ang suspect hanggang sa nagpalit siya ng long sleeves na gray na pang-itaas. Umalis siya saglit, pero pagbalik, may dala na siyang hagdan na ginamit niya para maakyat ang bahay. Nang dumaan ang ilang kabataan, nagpanggap ang lalaki na may tinatrabaho sa labas ng bahay. Ayon sa may-ari, walang tao sa lugar nang mangyari ang panluloob alas 3 ng hapon kahapon. Kinagabihan na nadiskubre na may-ari na natangay ng suspect ang 100,000 pesos na halaga ng alahas pati mamahaling wine. Dito ko lang mulalungan, ang aparador ko nga may kandado, wala na kandado.
Sa uli, dali-dali ko abriyan. Dito ko na mululungan nga wala na. Bracelet, 2 ka singsing, 1 ka kulinta, saritos. Hinahanap pa rin ang suspect na ayon sa mga pulis ay sanay sa pagnanakaw batay sa kanyang mga kilos. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Aktor na si Archie Alemania inisyuhan ng warrant of arrest kaugnay ng kasong isinampa ni Rita Daniela. Ayon sa warrant na inilabas ng Bacoor Municipal Trial Court, pwedeng magpiyansa si Alemania ng 36,000 pesos para sa kasong acts of lasciviousness na inihain nitong Oktubre. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Alemania pero wala pa silang sagot sa ngayon. Ang kampo naman ni Daniela umaasa sa agarang pagdakip kay Alemania para masimula na ang mga pagdinig. Gusto lang daw ni Daniela na makuha ang hustisya. Hepe ng Santa Ana Police sa Cagayan, patay matapos bumaligtad ang minamaneho niyang kotse. Naitakbo pa si Police Major Ranolfo Gabatin sa ospital pero pumanaw rin kinalaunan. Pabalik sa kanilang himpilan si Gabati na mangyari ang disgrasya. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon sa kung paano ito nauwi sa tuluyang pagbaliktad ng kotse. Department of Energy tiniyak na sapat ang supply ng kuryente ngayong tag-init. Kaya raw ibigay ng mga power grid ang demand. Pero sabi ng DOE, may mga biglaang aberya pa rin dapat daw paghandaan. Sinabihan na raw nila ang mga planta ng kuryente na mag-repair o maintenance work na ngayon bago ang peak demand ngayong summer. Ipinag-utos din ng DOE sa mga planta na full capacity dapat ang kanilang power generation para hindi maulit ang mga yellow at red alert sa power supply noong isang taon. May mga simulation daw ang DOE kasama ang Pag-asa para matukoy ang demand ng kuryente sa mga lugar depende sa heat index at dami ng kumukonsumo ng kuryente. Nagsasagawa na rin ng simulation kasama naman ng COMELEC para handa sa eleksyon sa Mayo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Nais pa rin daw makabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas sakaling pagbigyan ng International Criminal Court ang hiling niyang interim release. Ayon niyan kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Mariz Umali. Kaugnay ng hihinging interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa Pilipinas pa rin nila hihinging maibalik ang dating Pangulo. I fear for his life in the Philippines, but we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home. Sinabi na dati ng International Criminal Court na kung papayagan nitong makabalik sa Pilipinas, kailangan tanggapin ng gobyerno ang mga kondisyong kaakibat nito. Pero sinabi na rin ng Malacanang na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Wala naman po kami hihingi sa palace. We did not ask for the palace for anything. Well, that is something that they have to think about. Kwento ng bise matapos bisitahin ng ama kahapon sa ICC Detention Center, iba na raw ang pag-uusap nila ngayon. Matapos ang pakiusap ni dating Pangulong Duterte sa mga taga-suporta na huwag makialam sa kasong kinakaharap sa International Criminal Court. We have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president, and now I have this every day. With him talking about life, talking about family, and for that I feel like I am blessed. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention. Para rito, nagpapasalamat si Vice President Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. This really is ironic, but I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi.
pong dumulog sa Korte Suprema para utusan nito ang Kongreso na magpasa ng batas laban sa mga political dynasty. Pero duda ang isang political analyst na lulusot yan sa Kongreso, lalo marami sa mga mambabatas ay galing din sa mga political dynasty. Saksi, si Tina Pangiliban Perez. Hiling sa Korte Suprema ng ilang grupo sa inihain nilang petition for certiorari and mandamus, utusan ng Kongreso na magpasa ng batas laban sa political dynasty. Nakasaad sa 1987 Constitution na bawal ang political dynasty alinsunod sa depinisyong nakasaad sa batas. Pero puna ng mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema, 4 na dekada na ang nakararaan pero wala pa ring batas. Pununaan nila ang gobyerno ng mga nahalal na ang tila kwalifikasyon lang imbis na karakter at kakayahan ay ang pinanggalingang pamilya. Kung tutuusin, mula 8th Congress, iba't ibang panukala na laban sa political dynasty ang inihain sa Senado at Kamara. Ngayong 19th Congress, naghain sina Senator Grace Poe at Robin Padilla ng magkahiwalay na panukala sa Senado, habang si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa Kamara. Lahat nakabinbin sa komite. Long overdue na task ng Kongreso na isabatas yan. Siyempre dahil sa pag-dominate ng mga political dynasty sa legislative branch natin, kaya hindi talaga yan sumusulong. Paniwala rin ng ilang mababatas, hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema ang trabaho ng Kongreso magpasa ng batas. Kabilang sa naghayag, sina Senate Minority Leader Coco Pimentel at House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. It's not for the Supreme Court to compel. While the Constitution says that there is a prohibition against the dynasty under a bill passed by Congress. It does not state a timeline when Congress will pass it. Duda rin ng isang political scientist sa pagkukusa ng Kongreso na magpasa ng batas kontra political dynasty. Lalo't 8 sa 10 kongresista ay miyembro ng political dynasty base sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism. Kung iaasa lang po natin sa Kongreso ang pagpasa nitong panukalang ito, it's like asking Dracula to guard the blood bank, no? So talagang it's ang alam po natin ang Kongreso po ay cesspool of political self-interest, no? Wala pang tugon ang mga liderato ng Kamara at Senado kaugnay nito. Pero naniniwala si Senate Minority Leader Coco Pimentel na darating din ang panahon na may isa sa batas ang Anti-Political Dynasty Bill, lalo't unti-unti raw namumulat ang mata ng mga botante. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, ang inyong saksi. Personal na namahagi ang mga opisyal ng COMELEC ng Voters Information Sheet o VIS sa mga botante. Ano nga ba ang nilalaman nito? Sa unang pahina, makikita ang pangalan, address at presinto ng botante. At nakasulat din dito ang araw, oras at mga hakbang sa pagboto. Sa ikalawang pahina naman, nakalagay ang iba pang paalala gaya ng tamang pagmarka o pag-shade sa balota, gayon din ang bilang ng kandidatong dapat iboto. Nasa huling 2 pahina naman ang lista ng mga kandidato para sa pagkasenador, party list at mga lokal na posisyon. Halos 70 milyong rehistradong botante sa buong bansa ang makatatanggap ng Voters Information Sheet. At ayon po sa COMELEC, mahalagang maipamigay ang mga ito dahil hindi lahat ay may access sa internet. 4 na pong araw bagong eleksyon 2025, nangako ang mga kandidato sa pagkasenador ng suporta sa iba't ibang sektor. Ating saksihan. Pagtanggal sa 12% VAT sa kuryente ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta sa Maynila. Naroon din si Philip Salvador na nais labanan ng korupsyon, kriminalidad at iligal na droga. Kasama rin nilang nangampanya noon si Mark Louie Gamboa. Programang pag-agrikultura at suporta sa mga magsasaka ang itinutulak ni Senator Amy Marcos. Industrial hubs at maayos na sahod sa probinsya ang panukala ni Ariel Quirubin. Nagtungo naman sa Cebu si Tito Soto at Senator Pia Cayetano. Sa Oroquieta City, Misamis Occidental, kinilala ni Senator Francis Tolentino ang papel ng mga LGU. Suporta sa mango farmers ang isinulong ni Congresswoman Camille Villar sa Pangasinan. Pagtanggal sa VAT sa kuryente ang isa sa ipinangako ni Benher Abalos.
Suporta sa Talaba Growers ang binigyang diin ni Bam Aquino. Nag-ikot sa Caloocan si David D'Angelo. Dumalo sa forum ng Children with Special Needs sa Misamis Oriental si Attorney Angelo De Alban. Si Leo de Guzman itinutulak ang paggamit ng renewable energy sa Leyte. Si Senator Bongo isinusulong ang pag-unlad ng mga infrastruktura. Pagpapalakas ng disaster response ng bansa ang inilatag ni Ping Lacson. Agritourism naman ang balak tutukan ni Senator Lito Lapid sa Cebu. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Kamusta na nga ba ang love life ni David Licauco? Isa po yan sa mga sinagot ni David sa kanyang pag-upo sa GMA Integrated News Interviews. At narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Proud son si David Licauco sa guesting ng kanyang mami na si Eden sa unang hirit kamakailan. Sa muling pag-upo ng pambansang Ginoo sa GMA Integrated News Interviews, hats off daw siya sa kanyang mami sa pagiging natural sa TV. Proud, diba? Na she was able to do that, na despite na hindi naman yun talaga yung line of work niya. Gusto niya raw ma-meet si Barbie. Oh yeah. That's super naman. Mo papangit. Parang ikaw yata ang may hawak ng susi. Ano kasi, busy kasi si Barbie. Pag biglaan, natutuloy. Biglaan, yeah. Pag walang plano, natutuloy eh. Pwede. And speaking of Barbie, yung bang nakikita namin ngayon sa social media, ano ba ito? Fan service pa ba to o may kasama ng feelings? Which one? Yung closeness ninyo ni Barbie. Well, yung closest namin, close naman talaga kami. Diba? But then, and you have to think na, of course, like Barbie just got off from a relationship and we should respect that. Diba? Na parang, kailangan niyang mag-heal, kailangan niyang ngayon, diba? Hindi, it doesn't have anything to do with healing. Ang tinatanong ko sa iyo, may feelings ba na involved? Care for her a lot. Care for her a lot. Can we qualify that? I just really care about her a lot. Sobrang komportable nyo na sa isa't isa. Like, you protect her and sometimes she protects you. So, ibang dynamics na? I mean, nag-evolve na yung dynamics ninyo? Sure, before, like, transparently, she was taken, di ba? So malaking factor yun. Hindi naman. I mean, Barbie has always been caring, but then, syempre, kapag naiilang ka before. Oo, di ba? Parang maging caring kasi syempre kapag may co-work ka, di ba? Like, kailangan naman talaga, especially sa love team context, di ba? Like, you have to be caring and Barbie is someone I really care about. So it's, would you say, it's, kumbaga, mas maluwag na ngayon yung pakikisama ninyo sa isa't isa now that, you know, single ka, single siya? The question's right. Again, I mean, feeling ko kahit naman sino na nasa situation ko, kapag taken, hindi ka naman gagawa ng, ano man, like, medyo extra, di ba? Extra care, di ba? But now, obviously, like, when we're together, like, I care for her. And, ayun, syempre, mas maluwag nga, gaya na sinabi mo. nang tanungin ko ang estado ng puso ni David, in love ka ngayon? In love? Yeah, but with life. I'm in love with life. No, in love ka with another human being. Nako. Well, tense ka eh. I'm really happy. nagawiri ng usapan namin sa pagpasok ng kanyang best friend na si Dustin Yu bilang housemate sa PBB Celebrity Collab Edition. Proud daw siya sa best friend, lalo't nang pakita ito ng tapang at talino habang nasa loob ng bahay ni Kuya. Dustin, kamusta ka naman? Miss na kita. Bakit ka ba nandyan?
But totoo yun, miss kita. But I just want to let you know, I'm really, really proud of you. Pero game ba si David na maging housemate? Pag andun si Dustin, pero sigurado nandun yan eh. So baka pwede naman. Sa ngayon, isa sa pinagkakaabalahan ni David ang kanyang upcoming film na Samahan ng Mga Makasalanan. Dahil comedy film, marami raw siyang pinag-aralan para makapagpatawa ng mga manonood. At malaking tulong daw na napapaligiran siya ng mga komedyante habang nagsushooting. You just have to react to your co-actors. It's just like basic acting, di ba? Kung matawa ka, matatawa ka. Sa mga kapuso, sana po ay panoorin niyo ang Samahan ng Mga Makasalanan, April 19. As you can see, I'm so nice here. Oh. Di ba? So makita niyo yan doon. Tinuturo ko ang ating Diyos sa taas. At marami kayong matutunan. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. May iba pa palang hagdan-hagdang palayan na atraksyon at pwedeng pasyalan sa norte. Matatagpuan po yan sa Bayambong, Nueva Vizcaya. Mula sa Himpapawid, kita ang luntiang paligid. Pinaliligiran din ito ng mga puno at bahay sa tuktok ng burol. Para naman sa mga gustong magtampisaw, swak ang Tanato River Park sa Balangang, Bataan. Hindi lang pampawi ng init, nakaka-relax din ang paligid. May mga cottage na pwedeng rentahan sa tabi ng ilog at 20 piso ang entrance fee, pero libre ang mga bata. Bigla humarurot paatras ang pampaserong jeep na yan sa Dasmariñas, Cavite. Nabangga pa nito ang isa pang jeep na tinangka nitong iwasan saka nagtuloy-tuloy paatras sa bangketa. Putik pa itong mahulog sa bangin kung walang barrier. Problema po sa makina ang isa sa tinitingnang dahilan ng pag-atras ng jeep. Inako ng driver ng umatras na jeep ang responsibilidad at ang danyos sa nangyaring insidente. May bago pong makakabangga si Lolong at yan po ang karakter ng sparkle star na si Yasser Marta. Sa kauna-unang pagkakataon, sumabak si Yasser sa maaksyong eksena habang hindi pa nakakapagtiping ulit ang bidang si Ruru Madrid dahil sa hamstring injury. Nasanay raw si Yasser sa drama pero desidido siyang maikasa ng mahusay ang mga fight scene. Nagpasalamat siya sa pagtulong ng kanilang mga stunt coach. Abangan daw ang magiging twist sa kanyang karakter sa Lolong, Pangil ng Maynila. Kinulang man sa mga binti, sobra-sobra naman ang galing sa swimming ng isang atleta sa Cadiz City, Negros Occidental. Yan po si Zach Lucas Obioma, 11 taong gulang. Ipinangnak na walang binti si Zach at tanging skateboard lang ang nagsisilbi niyang mga paa. 9 na taong gulang siya nang hinikayat ng kanilang coach na mag-training. At sa kanyang pagpupursigi, naging bahagi siya ng Paralympic team ng Cadiz City hanggang tuluyang makapaglaro sa palarong pambansa. At sa katatapos lang ng Western Visayas Athletic Association Para Games 2025 sa Antique, nauwi ni Zach ang 3 gintong medalya para sa backstroke, freestyle at breaststroke. Proud na proud ang kanyang pamilya lalo't patunay ito na hindi hadlang ang kapansanan para maabot ang mga pangarap. Bago mag-enlist sa mandatory military service bukas, nagpaabot ng madamdaming mensahe si Wonu para sa Carats o ang fans ng 17. Sa kanyang post sa Weavers, hiniling ni Wonu sa Carats na alagaan ang kanilang kalusugan at i-enjoy ang buhay. Mabilis lang daw ang panahon at magkakasama muli sila. Naglabas ngayong araw ng isang cover song si Wonu at may inihanda rin siyang 2 pang orihinal na kanta na i-release habang siya ay nasa military. Hiniling din niya sa Carats na alagaan ang iba pang miyembro ng 17 na bumiyahe na pa Mexico para sa isang music festival sa April 4. Si OA at si Nonchalant, may pa-throwback kanina sa It's Showtime ang dating Pinoy Big Brother housemates na sina Ashley Ortega at AC Bonifacio. Ginaya kasi nila roon ang nag-viral na itsura nila nang ma-evict mula sa bahay ni Kuya. Makikitang umiiyak noon si AC habang tila natulala naman si Ashley. Sumalang din ang dalawa sa
gagambattle sa segment na Sine Mo To. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.